Hi everyone, I'm Vic Cervantes and I'm here again to share you tips and to show you kung paano ko sinasagot ang inquiries ko online. Tip number 1, para sa mga boosted ads, lahat na nag-i-inquire sa comment ay dapat i-message nyo sa inbox para madali mapadala ang mga details through your save reply. Eto po yon, yung mga premium ads nyo, yung boosted ads nyo o boost post nyo. At tulad nito, ito kung isang post na to, marami nag-i-inquire sa kanya sa comment. So nasa 132 inquiries na siya. Then ang gagawin po natin dito, ipapadala natin siya, sasagutin natin siya doon sa inbox. So ito na po yung body nung ads ko. So ito, katulad nito, si Lani Soriano. Ginagawa ko para sagutin itong mga inquiries na to, ilalike ko muna sila, then sa reply, para pumasok sa notification nila, lalagay nyo yung pangalan nila, ano nyo siya, Lani Soriano, then PM send po, please check your inbox. Yan lang po ginagawa ko. Then i-message, click nyo itong message, ginagawa ko, lagay ko na lang ng period, then send. Tapos open kayo ng message, or pwede nyo pindutin itong message ito para pumasok siya doon sa inbox nyo. So yan, papasok siya dito sa inbox nyo. Yan, eto na po siya. Para mas mapabilis maipadala, dapat nakasave na yung mga i-reply ninyo. Number 1, greetings. Hi Lani, ayan, yung isa-send. Then sumunod, ang tinatanong niya dito, please send details and location. So yung details, ito yung computation. Dapat may nakaready na ako yung computation, pati yung location, kasi yan ang madalas tinatanong ng client. So sa location, pwede nyo na siya click and send lang para mas mabilis. Mamaya na sagutin yan. So, yan. Yun po yung tip number 1. Dapat maipasok mo sila dito sa messages, sa inbox mo. Doon mo sila i-message. Hindi po dito sa comment kasi masyadong hahaba yung conversation. Ikaw rin yung mahihirapan bandang huli. Tip number 2, sagutin lamang specific kung ano yung tinatanong nila. Huwag masyadong excited para ipadala sa kanila lahat ng impormasyon, lalo't hindi naman nila ito tinatanong. Pwede magbigay ng advice kung yung client ay walang alam sa process. Kung naguguluhan siya, pwede mo siyang bigyan ng advice kung ano yung, halimbawa, paano ba mag-avail ng housing loan. Pwede mo rin siyang bigyan ng advice, pero isave mo na yon. Katulad nito, ito po yung process. Ito po yung process kung paano mag-avail ng housing loan. Pwede mo siyang isend na agad, or pwede mong hintayin na magtanong siya kung ano yung process. Pero kung ang tanong niya sa comment ay, paano po ba mag-avail ng housing loan, ito na yung pwede mong ipadala. Etong save reply na ito. Tip number 3, gumamit ng mas comfortable ka na language para mas madali mo ma-express at maayos mong masagot ang mga tanong nila. Hindi mo naman kailangan maging Inglesero kung medyo hindi ka naman comfortable gamitin yung ganong language. Mas maganda gumamit ng Tagalog kasi yung mga inquiries naman natin abroad, marunong din naman sila mag-Tagalog. So, ayan, mas madali pang i-express kung ano yung mga nalalaman mo using Tagalog kaysa mag-English na Pilipit naman. So mas okay na ito. Yun yung tip number 3. Then tip number 4, gamitin ng page ng tama. Gumamit ng labels and notes. Eto na siya. Kaya mo pinapasok dito sa inbox mo yung message papunta sa kanila para ma-monitor mo kung sino ba yung mga kausap mo. Ito ba ay seryoso? Ito ba bibili? Or ito ba ay ahente? O yung nagtatanong lang? Makikita nyo dito sa side na to, meron ditong labels, manage, then notes. Sa conversation nyo, pwede nyo siya lagyan ng notes. Kahit anong notes based sa conversation nyo. Halimbawa, uuwi ito ng January or ganun. O any notes na pwede makatulong doon sa pag-monitor mo ng conversation. At isa sa pinaka-importante para hindi maghalo-halo, kasi sa sobrang dami na inquiries katulad nito, napakadami na to, hindi daan na po itong inquiries na to. Ang hirap mag-trace back kung hindi mo gagamitin itong label. Halimbawa, itong si Lani Soriano, maglagay ka ng label dito. Sa paggawa ng label, click nyo po itong manage. Pwede kayo maglagay dito kung for follow-up ba to or important. Depende sa mas prefer nyong gamitan na word. Halimbawa,
hot prospects or per subdivision, Calamba Park, then add, or itatawag na, iba kasi mas gusto nila yung hot prospects. Ito yung mga gusto ng bumili, hot prospects. Yan, then add. Paano gamitin ito? During your conversation, makikita nyo naman kung seryoso sila. Halimbawa, ito si Lani Soriano, ay yung conversation nyo is gusto niya nang kumuha. Pwede mo siyang lagyan ng label, depende kung ano yung resulta ng conversation nyo. Kung siya ay, katulad ko, important, or palagay sa Calamba siya kukuha, Calamba Park Residences, lagyan mo siya ng Calamba Park Residences. Then, yung isang inquiry, minessage nyo, nagkaroon kayo conversation, kukuha din siya sa Calamba Park Residences, lagay mo rin siya ng Calamba Park Residences. Para saan ito? Para pag sa sobrang dami niya, nasa pinakailalim na after ilang days na ang dami mong inquiries, hindi mo na alam kung nasaan yung makausap mong matino at yung mga hindi matino, naghalo-halo na. Kiklik mo tong filtered by, nakikita mo dito yung mga labels. So dito, ito pala yung important ko. Ito yung mga bibili na, kunyari. Sila yung mga dapat mong unahin based doon sa label mo. Hindi na sila maghahalo-halo. Hindi mo makakaligtaan kung kailan sila ipa-follow up. Katulad ko dito, may mga nilagay akong for follow up. Ayan. I-click mo lang sila para mas mabilis mong ma-monitor at hindi masayang oras mo kahanap isa-isa doon sa mga nagme-message o minessage mo dito. Kasi sa sobrang dami nito, siguradong hindi natin kayang i-monitor lahat kung iisa-isahin natin sila. Kung hindi tayo gagamit ng labels. So, yun po yung isa sa mga ginagawa ko dito online para mas mabilis ko masagot yung mga inquiry. So, thank you very much sa panonood ng video na ito at sana may natutunan po kayo. Happy selling everyone and God bless.